Hi and welcome to my YouTube channel. Tingnan nyo, oh, pak. Diba? Ang ganda ng background ko, oh. Ang ganda. Hindi ko alam kung nasan ako. Naliligaw yata ako. Charot. Anyway, this is the freestyle vlog. Andito ako ngayon sa asan na ba to? Basta itong bridge connecting sa Mandaluyong going to Rockwell. Yan. Okay? Tapos kasi may pathway. Yan. Alam nyo naman ako, mahilig akong maglakad. Diba? Mahilig akong maglakad. At saka mahilig akong tumingin ng mga magagandang tanawin like this. Oh, yeah! Diba? Ang ganda. Parang ano, para ako nasa ibang bansa. Alam mo, iti 360 ko ha, para makita nyo. And, yan. O, diba? O. Ganda. Anyway, kaya ako nandito kasi nagre-relax. Kasi last week medyo napagod ako. May dala pa akong payong kasi feeling ko any moment baka mamaya jumulan. Kaya mabuti na yung ready tayo. Anyway, etong freestyle vlog, hindi naman tayo makikisalimuha sa mga tao. Etong content na to is being intimate with me. Nax! Hindi klaseng ganong intimacy ha. Intimate yung kumaga para magbibigay ako ng personal opinion ko. Diba? Kasi hindi ko pa to nagagawa and I really wanted to do this sa vlog ko. Oh, with that. Oh, diba? Ang ganda. Anyway, kasi syempre minsan alam nyo na napapagod din ako, diba? Kasi syempre at the end of the day, ang importante is yung mental health mo. Diba? Ano-ano ba mga mental health issues? Alam na natin 'yan, syempre fatigue, diba? Stress sa trabaho, stress sa buhay, diba? Overworked. Ayan, diba? Yan. Kaming mga artista, syempre, iba din ang stress level namin. Okay? Kasi syempre, iba yung pressure sa amin eh. We always have to prove ourselves. Mahirap mag-take two. Diba? Kailangan maging consistent ka. Kapag magaling ka, kailangan magaling ka all throughout. Hindi ka pwede magkamali. Diba? You have to be on time. Ang daming ano sa amin, ang daming dapat kailangan maging prepared ka kapag artista ka kasi iba yung ano, iba yung ini-expect sa iyo, kailangan parating you always give it your 100 best. 100% best o 200% best. Ganon, diba? So, kaya nandito ako ngayon. Naglalakad ako. Kasi kailangan ko ng break. Kayo din sa lahat ng mga nasi-stress dyan, you guys need a break. And sometimes syempre kapag yung mental health issues natin nag-hit na sa atin, ang masasabi ko lang, it's always nice to ask help. Hello, matutulungan mo ba ako? Ano ba? Biglaan to, sinabi ko hindi ako makikisalumuha. Nandito ako sa aking YouTube channel. Say hi. Hi bo. Ano pangalan mo? Yun dyan, Masilungan. Okay, yun dyan. Kasi tinatanong ko at ang content ko ngayon is about mental health. Okay. Ang ano masasabi mo kapag kunyarang isang tao parang ano na, yung kumaga parang over-stress na siya sa buhay at sa trabaho. Anong pwede mo may advice? Ano lang, pray lang po kay God. Yun, una-una yun dati. Tapos, syempre, mahirap kasi mag-isip ng positive kung hindi ka rin talaga positive. Syempre, yung mga negative, kumbaga, gumawa ka ng libangan mo o kaya ng ipagpaliba mo muna yung ka-stressan mo. Kunyari, sa work, sa trabaho,
Ano ba yung mga ano mo nung, kunyari may time ka pa, ayun kahit gawin mo, maglakad-lakad ka, mag-exercise ka. Ayun nga yung ginagawa ko ngayon eh. Hindi naman nakuha mo. Thank you ah. Thank you. Thank you. Okay. Yun ang ibig kong sabihin. Diba? Pero tama yung sinabi niya. Kaya nga ako, kahit na napapagod ako, I always squeeze in itong paglalakad. Kasi pag I go to other places na pwede kong mapaglakaran, na maganda rin yung tanawin na makikita ko, kasi nakakalma ko. And at the same time, alam niyo ba, kapag ginagawa ko to, I find myself praying. Nagdadasal ako. Nagkakaroon ako ng time for reflection. And at the same time, kapag iniisip ko yung nangyari sa akin, yung pagod ko, don't get me wrong ha, busy is good. Okay, busy is good. Blessing is blessing, di ba? Yun, kapag nagkakaroon na ako ng time na mag-reflect while walking, nagiging grateful ako. Nagiging grateful ako. And sometimes the stress, it goes away. Kaya nga, ang masasabi ko, mga Melte, do things moderately. Yan. Kumbaga kung umiinom ka, drink moderately. Charot. Diba? At saka katulad kanina yung sinasabi ko, it's nice to ask help. Diba? May mga counseling kapag you feel that your stress is burdening you. Diba? May mga counseling naman. You can talk to your family. Diba? Parang ako kapag may problema ako, I talk to my brother Manny, kay Mama Beck, and they give me advice, they give me wisdom na nakakatulong sa akin. Ganon din ninyo, 'di ba? Find someone that you think will help you or can help you. Kasi hindi naman masama eh, 'di ba? Okay naman yung kumaga parang yung wisdom na matututunan mo. And I'm still walking. Tapos 'di ba yun nga, it's good to ask help. Or kung kinakailangan magpa-counseling kayo, walang masama, 'di ba? Tapos, syempre, alam mo, last year pumunta ako ng Amerika, napun ako sa mga tao doon, at yung mga iba kong kakilala dito, na yung buhay nila parang nagiging routinary. Routinary, kumaga parang it's a cycle. It's a cycle. Gigising sila ng 6 ng umaga, kailangan na sa trabaho na sila ng alas 8, uuwi sila ng alas 5, tapos pag uwi nila ng bahay magluluto, tapos and then matutulog, and then the same thing happens again the following day. Diba? So parang, ay, nakita nyo, ang ganda ng mural, oh. Andito to sa Mandaluyong, oh. Diba? Ang ganda, oh. Diba? So, yung pagiging, yung routinary, medyo mahirap i-break yung cycle na yan. Mahirap i-break yung cycle na yan. So, I suggest, kailangan talagang gumawa kayo ng way para meron kayong maisingit na libangan. Katulad din sinabi kanina ng ating kaibigan, di ba? Kung for example, kung everyday nasa computer ka, di ba? Pag may oras ka, mag-iba ka, mag-gardening ka, di ba? Yung mga pwedeng gawin na hobby, gawin mo. Or before going to sleep, di ba? Read a book. Di ba? Ako naman, napun ako, Eye of the Tiger. Tiger din ako. Di ba? Eye of the Tiger. Tan, 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 tan. Di ba? Yan, pinag-uusapan natin yung pagkakaroon ng routinary, di ba? So, ako naman ang ginagawa ko, I make it a point, before I end the day, nanonood ako ng K-drama. Kasi, feel good siya, at gusto ko masaya lang. So, yun, it adds brightness to my day. O minsan, Japanese anime. Yan, nanonood ako niyan. Kumaga, it brings out the child in me naman. Kasi nung bata ko, mahilig ako sa cartoons. Tapos yung mga Japanese anime na yan, naaaliw ako. So, yun yung ibig kong sabihin, di ba? Make it, kumaga parang, kung kinakailangan i-break nyo yun, kayang-kaya nyo i-break yun. It's up to you. Because at the end of the day,
it's about you, how you cope up with life, diba? You have to see the goodness in every situation, kahit na anong sitwasyon pa yan, diba? Always remembered na, syempre, may purpose ang lahat, and diba? And ang masasabi ko, you also have to ask God for strength and to have the right decision always, diba? Natutuwa ako sa vlog na to kasi very intimate siya, diba? So if you like this, please follow me on my social media accounts, nandiyan dyan, diba? Tapos magkakaroon ako ng mga ibang contents pa, okay? Sa mga iba kong contents, you know, I try to be different naman kasi. I try to be different, and gusto ko kasi lahat ng mga nanonood sa akin, meron silang baon na may uuwi or may value. Because I believe daw na being a vlogger or having a content, it's not about you. It's, especially for me, it's about the Meltics na nanonood sa akin. Not just here in the Philippines, around the world. Ayun, sana magustuhan niyo yung mga susunod kong content. Dahil, basta, alam niyo naman ako kung ano-ano yung mga naiisip kong adventures in life na gusto ko ring i-share sa inyo. Diba? So, ayun, God bless everybody. Kaya yung pagiging stress sa buhay, kailangan make it a point na mag-add kayo ng joy and try to be happy sa ginagawa nyo. Okay? Yun lang yun para maging magaan. Diba? Kumbaga, pasasaan ba matatapos din yan? Diba? Yun lang. Ganun lang. Smooth lang. Smooth lang. Kaya huwag nyo kakalimutan kapag meron kayong time, katulad ginagawa kung gusto nyo gawin, diba? Maglakad kayo. Diba? Relax ng mind. Saka nakaka-re-energize.